Naramdaman mo na ba ang bigat ng isang kalungkutan na hindi mo maipaliwanag? Yung pakiramdam na parang may humihigpit sa dibdib mo kapag dumarating ang mga bayarin, kapag ninanakaw ng pag-aalala sa bukas ang tulog mo at parang pilit kang hinintay ng buhay sa isang sulok, habang ang iba naman ay parang laging may kasamang biyaya mula sa langit. Isipin mo, may isang sinaunang sikreto na itinago sa mga bulong ng isang santo at sa apoy ng karunungan ng isang hari. Isang daan na pinagsasama ang pananampalataya ni Padre Pio at ang sinaunang karunungan ni Haring Solomon. 5 numero na hindi lang basta numero, kundi mga susi para buksan ang mga pintong hindi mo alam na naroon. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang isang kwento na maaaring magbago ng lahat. Isang kwento na nagsimula sa isang simpleng tao pero may dalang kapangyarihan na tumatagos sa mga siglo. Ako si Clara at ito ang kwento kung paano nagpabago ng mga buhay ang 5 numero 8, 16, 22, 27 at 33 at kung paano rin nila mababago ang buhay mo. Pero mag-ingat, ang maririnig mo ay hindi para sa lahat. Ito'y para sa mga nararamdaman sa kailaliman ng kaluluwa na karapat-dapat sila sa higit pa. Handa ka na bang malaman? Lumaki ako na naririnig ang mga kwento tungkol kay Padre Pio. Ang lola ko, si Aling Lucia, may larawan niya sa isang sulok ng sala katabi ng kandilang hindi kailanman namatay. Sabi niya, hindi lang siya santo, siya'y parang parola para sa mga nawawala. Noong bata pa ako, akala ko kwento lang ng lola ang mga iyon. Pero ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng pagsaliksik at paglalakbay sa sarili kong buhay, alam ko na may iniwan si Padre Pio na mas malaki pa kaysa sa mga nakikitang himala. Iniwan niya ang isang mapa, isang gabay na espiritual na nagdudulot ng koneksyon sa puso ng tao at sa Diyos. At sa gitna ng mapang ito, may 5 numero na ibinunyag niya sa mga piling tao sa pamamagitan ng mga bulong. Ang mga numerong ito, ayon sa kanya, nagmula sa karunungan ni Haring Solomon, ang lalaking humingi sa Diyos, hindi ng kayamanan, kundi ng karunungan. Pero sa huli ay nakatanggap ng pareho. Bumalik tayo sa nakaraan. Si Francesco Forgione, na mas kilala bilang Padre Pio, ay isinilang noong 1887 sa isang simpleng nayon na tinatawag na Pietrelcina sa Italia. Mula pagkabata, parang hinintay na siya ng isang mas mataas na kapangyarihan. Sa edad na 5, sinasabi na niyang nakikipag-usap siya kay Jesus at kay Maria. Sa edad na 31, natanggap niya ang mga stigmata, ang mga sugat ni Kristo na dumudugo araw-araw na walang paliwanag ang mga doktor. Siya'y nagpapagaling, nagbibigay ng payo at may kakayahan pang magpakita sa 2 lugar ng sabay, isang biyaya na tinatawag na bilokasyon. Pero ang hindi alam ng marami ay may access si Padre Pio sa isang sinaunang kaalaman, isang karunungan na nagmula pa kay Solomon, ang hari na nagtayo ng isang imperyo ng kasaganaan gamit hindi lang ang kanyang talino, kundi isang mas malalim na bagay, ang agham ng mga numero. Si Solomon, anak ni David, ay isang mahalagang figura sa banal na kasulatan. Nang tanungin siya ng Diyos kung ano ang gusto niya, hiniling niya ang karunungan para mamuno sa kanyang bayan. Nahintay sa kanyang kababaang loob, binigyan siya ng Diyos hindi lang ng karunungan, kundi pati ng kayamanan at kaluwalhatian. At si Solomon, sa kanyang katalinuhan, natuklasan na ang mga numero ay hindi lang matematika. Sila'y may dalang enerhiya, may tunog at nagbubukas ng mga daan. Gumawa siya ng isang sistema, isang kodigo ng 5 numero na, ayon sa mga sinaunang teksto, nag-aayos ng enerhiya ng universo para makaakit ng mga biyaya. Ang mga numerong ito, 16, 22, 27 at 33, ay naipasa kay Padre Pio na itinago ang mga ito ng maingat at ibinunyag lamang sa mga handang gamitin ito ng may pananampalataya at malinis na puso. Ngayon, baka iniisip mo, Clara,
Masyadong maganda ito para maging totoo. Paano makakabago ng buhay ko ang 5 numero? Naiintindihan ko. Ako rin, nagduda noon. 10 taon na ang nakalipas, nasa dulo ako ng lubid. Nawalan ako ng trabaho bilang guro, naipon ng mga utang, at nakita ko ang anak ko, si Sofia, na lumalaki ng walang mga bagay na pinangarap ko para sa kanya. Doon ko nakilala si Aling Lucia, hindi ang lola ko, kundi isang matandang babae, 70 taong gulang, na nakakilala kay Padre Pio noong kabataan niya. Ikinwento niya sa akin ang tungkol sa 5 numero at itinuro ang isang simpleng paraan pero makapangyarihan para gamitin ang mga ito. Nag-alinlangan ako pero mas malakas ang pag-asa. Sinimulan ko ito at ang nangyari pagkatapos ay nagpaniwala sa akin. Gusto kong ikwento sa iyo si Ana Clara, isang 22 anyos na magsisilbing panadero mula sa Recife. Halos malugi na ang kanyang maliit na pasteleria na siyang kanyang ipinagmamalaki. May pananampalataya si Ana Clara pero parang sarado ang lahat ng pinto. Matapos matutunan ang 5 numero at sundin ang paraang ituturo ko sa iyo, napansin niya ang mga senyales. May isang customer na nag-order ng malaking cake para sa isang event, tapos isa pa, at hindi nagtagal, naging kilala ang kanyang pasteleria sa lungsod. Sa loob ng 6 na buwan, nabayaran niya ang kanyang mga utang at nagbukas pa ng pangalawang tindahan. Hindi ito basta swerte, parang nag-conspire ang universo para sa kanya. May isa pang kwento, si Juan, isang 60 anyos na mason mula sa Fortaleza. Nagtatrabaho siya mula umaga hanggang gabi pero laging kulang ang pera. Pagkatapos ng 1 buwan ng paggamit ng mga numero, tinawag siya para sa isang malaking proyekto, isang bagay na hindi niya inakala. Ngayon, may sarili siyang team si Juan at mas magaan ang kanyang buhay. Ang mga kwentong ganito ay hindi bihira. Sila'y mga ordinaryong tao tulad natin na nagpasya na magtiwala sa ibang landas. Pero bago ko sabihin sa iyo kung paano gamitin ang mga numerong ito, kailangan mong maunawaan, hindi ito magic. Ito'y isang espiritual na gawain na nangangailangan ng pananampalataya, pasensya at bukas na puso. Lagi sinasabi ni Padre Pio na ang tunay na kayamanan ay dumarating kapag inaayon natin ang ating kalooban sa isang bagay na mas malaki. Ang mga numerong ito ay parang mga binhi. Kailangan mong itanim ang mga ito ng maingat, diligan ng dedikasyon at hintayin ang tamang panahon para sa ani. At ang ani, kaibigan ko, ay maaaring mas kamangha-mangha kaysa sa inaakala mo. Sumisid tayo sa puso ng kwentong ito. Ang 5 numero, 8, 16, 22, 27 at 33 ay hindi lang basta mga digit. May dala silang enerhiya, isang vibration na ayon kay Padre Pio nagdudulot ng koneksyon sa langit at lupa. Bawat numero ay may kahulugan. Ang 8 ay simbolo ng infinity, ng kasaganaan na dumadaloy ng walang hanggan. Ang 16 ay pinagsasama ang 7, numero ng espiritualidad, at 9 ng katuparan na nagdadala ng mga pangarap sa totoong mundo. Ang 22 ay numero ng mga master, ng mga nagtatayo ng malalaking bagay. Ang 27 ay pinaghahalo ang kooperasyon at pananampalataya na umaakit ng suporta mula sa Diyos. At ang 33, isang banal na numero, ay tanda ng karunungan na nagbabago ng buhay. Sama-sama, ang mga numerong ito ay bumubuo ng tulay sa pagitan ng gusto mo at ng maiaalok ng universo. Pero paano ito gagamitin? Itinuro sa akin ni Aling Lucia ang isang paraan na ipinasa ni Padre Pio sa kanya. Isang simpleng ritual, pero nangangailangan ng commitment. Una, tuwing umaga, bago bumangon sa kama, ipikit ang mga mata at isipin ang mga numerong ito na kumikinang sa ginintuang liwanag. Ulitin ang mga ito sa isip: 8, 16, 22, 27, 33. Damhin ang enerhiya nila na parang kumikibot sa iyo. Gawin ito sa loob ng 3 minuto, huminga ng malalim. Pangalawa, isulat ang mga numero sa maliit na papel. Tiklupin ito ng 3 beses at itago malapit sa puso, sa pitaka o bulsa. Pangatlo, bago magdesisyon ng mahahalagang bagay tulad ng pagtaya o pamumuhunan, hawakan ng papel, ipikit ang mga mata at humingi ng gabay. Hindi ito tungkol lang sa pera kundi sa pag-ayon ng buhay mo sa mas mataas na layunin. Pang-apat, gamitin ang mga numero sa mga kombinasyon tulad sa mga laro o mahahalagang desisyon pero laging may intensyon na gumawa ng kabutihan.
At panghuli, ipangako na ibabahagi mo ang anumang biyayang matatanggap. Ang pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga daan. Ang paraang ito ay kailangang sundin sa loob ng 40 araw. Bakit 40? Ito'y isang banal na numero. Si Jesus ay nagtagal ng 40 araw sa disyerto. Si Moises ay nanatili ng 40 araw sa Sinai. Ito'y panahon ng pagbabago, ng paglilinis. At maniwala ka, maaaring maging mahirap ito. Noong sinimulan ko, sa unang mga linggo, walang nagbago. Sa katunayan, parang lalo pang lumala. Nasira ang ref ko, dumating ang hindi inaasahang bayarin at halos sumuko na ako. Pero may nagsabi sa akin na magpatuloy. At sa ika-20 araw, nakatanggap ako ng tawag. Isang pribadong paaralan ang nag-alok sa akin ng trabahong mas maganda kaysa sa nawala ko. Sa ika-30 araw, nanalo ako ng maliit na premyo sa isang laro, sapat para maayos ang ref at makabayad ng ilang utang. At sa ika-40 araw, isang pagkakataon na hindi ko inasahan ang nagpabago ng lahat. Isang freelance project na nagbigay daan para mabayaran ko ang mga utang ko at maibigay kay Sofia ang nararapat sa kanya. Gusto kong ikwento si Mariana, isang 38 anyos na nurse mula sa Porto Alegre. Pagod na pagod siya, nagdodoble ng shift para buhayin ang mga anak. Nang malaman niya ang tungkol sa mga numero, nagduda siya pero nagpasya na subukan. Sa loob ng 40 araw, naharap siya sa mga pagsubok, nagkasakit ang isa sa mga anak niya at humigpit ang mga bayarin, pero nagpatuloy siya. Sa ika-5 linggo, nakatanggap si Mariana ng hindi inaasahang promosyon sa ospital na may sahod na nagpabago sa kanyang routine. Sumulat siya sa akin, sabi niya, "Clara, parang sinusubok ako ng universo, pero nang nagtiwala ako, bumukas ang lahat." At may kwento rin si Mang Miguel, isang 71 anyos na magsasaka mula sa loob ng Minas Gerais. Halos lahat ay nawala sa kanya dahil sa tagtuyot na sumira sa kanyang taniman. Sa desperasyon, sinimulan niya ang paraan. Sa unang mga linggo, wala. Pero sa ika-4 na linggo, nag-alok ang isang kapitbahay ng partnership para sa irigasyon ng kanyang lupa. Ngayon, si Miguel ay umani ng mas marami kaysa dati at tumutulong sa ibang magsasaka sa kanilang lugar. Sabi niya, ang mga numero ay parang dasal na nagdala ng ulan sa kanyang puso. Kung nararamdaman mo ang tawag na ito, gusto kong imbitahan ka. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento tungkol sa kung paano naantig ni Padre Pio ang buhay mo o kung anong kwento ang gusto mong marinig. Ang iyong paglalakbay ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba, tulad ng mga kwentong ito na nagbigay inspirasyon sa akin. Sama-sama, bumuo tayo ng isang espasyo ng pananampalataya at pag-asa. Pero bakit gumagana ang mga numerong ito? Ang sagot ay nasa enerhiya. Lahat sa universo ay may vibration. Ikaw, ako, ang mundo sa paligid natin. Alam ito ng mga sinaunang tao. Ginamit ng mga Egyptian ang mga numero para magtayo ng mga piramide. Nakita ng mga Greek ang mga ito bilang mga banal na sikreto. Si Padre Pio, sa kanyang espiritual na koneksyon, naunawaan na ang mga numero ni Solomon ay parang mga susi na nagbubukas ng mga pinto sa larangan ng enerhiya. Kapag ginamit mo ang mga ito ng may pananampalataya, inaayon nila ang buhay mo sa kasaganaan na naroon na, pero minsan ay naaabala ng takot, pagdududa o desperasyon. Gusto kong ikwento ang buong kwento ko. Nang sinimulan ko ang paraan, nasa pinakamababang punto ako ng buhay ko. Ang anak ko, si Sofia, na 8 taong gulang noon, nagtatanong kung bakit hindi kami makapag-travel tulad ng mga kaibigan niya. Ngumiti ako, pero sa loob, nadudurog ang puso ko. Dinudurog ako ng mga utang at nahihiya akong humingi ng tulong. Nakilala ko si Aling Lucia sa isang sandali ng kahinaan, sa isang simbahan kung saan ako nagdadasal para sa himala. Hindi niya ako pinangakuan ng madaling kayamanan. Sabi lang niya, magtiwala ka sa iniwan ni Padre Pio. Hindi niya iniiwan ang may pananampalataya. Sinundan ko ang paraan ng may disiplina,
Isinulat ko ang mga numero, nagdasal at nag-visualize at dahan-dahan nagbago ang mga bagay. Bukod sa trabaho at premyo, napansin ko na bumalik ang kapayapaan ko. Hindi na ako nagigising na may bigat sa dibdib. Lumakas ang pananampalataya ko at naging makahulugan ang buhay ko. Isang mahalagang bagay, hindi ito tungkol sa kasakiman. Hindi gusto ni Padre Pio na gamitin natin ang mga numerong ito para magyabang o mag-ipon ng sobra. Gusto niya na mabuhay tayo ng may dignidad, na tumulong tayo sa iba. Kapag humiling ka ng may malinis na puso, iniisip kung paano ka makakagawa ng kabutihan, mas malakas ang daloy ng enerhiya. Isipin kung paano mo gagamitin ang isang biyaya. Siguro para mabayaran ang mga bayarin ng pamilya mo, tulungan ng kapitbahay, o tuparin ang isang pangarap na makakabuti sa iba. Ang intensyong ito ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. May isa pang halimbawa si Laura, isang 45 anyos na mananahi mula sa Salvador. Siya ang bumubuhay sa 3 anak ng mag-isa na nagtatrabaho ng pagtahi araw at gabi. Nang malaman niya ang tungkol sa mga numero, sinimulan niya ang paraan ng may pag-asa, pero may takot din na mabigo. Sa 2 linggo, may isang customer na nag-o-order ng damit para sa isang mahalagang event. Gustong-gusto ng customer ang trabaho niya at inirekomenda siya sa iba. Ngayon si Laura ay may maliit na pagawaan at napapag-aral ang mga anak sa mas magandang paaralan. Sabi niya ang mga numero ay parang liwanag na gumabay sa kanya palabas ng kadiliman. At may kwento rin si Aling Rosa, 67 anyos, mula sa Rio de Janeiro. Nabubuhay siya sa maliit na pensyon na halos hindi sapat para sa mga gamot. Pagkatapos ng 30 araw ng paggamit ng paraan, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mana mula sa isang malayong kamag-anak. Hindi ito malaking halaga pero nagpabago sa buhay niya. Ngayon, si Rosa ay tumutulong sa isang ampunan sa kanilang komunidad, isang bagay na palagi niyang pinangarap. Baka nagtataka ka, bakit hindi masyadong kilala ang sikretong ito? Dahil nangangailangan ito ng pagsisikap. Nabubuhay tayo sa mundong gustong-gusto ang mga bagay na instant, pero ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras. Alam ni Padre Pio na darating ang mga mahihirap na panahon, mga panahon ng krisis at kawalan ng katiyakan. Iniwan niya ang mga numerong ito bilang regalo para sa mga handang maniwala, magpursigi. At naniniwala ako na nandito ka ngayon dahil ito ang tamang panahon para sa iyo. Gusto kong ikwento ang isang sandali na nagpabago ng lahat para sa akin. Sa 35 araw ng paraan, halos sumuko na ako. Nayanig ang pananampalataya ko at naisip ko, baka hindi ito para sa akin. Pero noong gabing iyon, napanaginipan ko si Padre Pio. Wala siyang sinabi, tiningnan lang ako ng kanyang malalim na mga mata, puno ng habag. Nagising ako na may katiyakan na hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy ako at sa 40 araw, nakatanggap ako ng balita tungkol sa freelance project. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Parang ginagabayan ako ni Padre Pio tulad ng ginabayan niya ang marami pang iba. Isang kwento na tumatak sa akin ay ang kay Pedro, isang 34 anyos na driver ng app mula sa Sao Paulo. Nagtatrabaho siya ng mahabang oras pero laging kulang ang kita. Nang sinimulan niya ang paraan, naharap siya sa pagsubok. Nasira ang sasakyan niya at kailangan niyang mangutang. Pero hindi sumuko si Pedro. Sa 6 na linggo, isang pasahero na humanga sa kanyang kabaitan ang nag-alok ng permanenteng trabaho sa isang kumpanya ng transportasyon. Ngayon si Pedro ay may matatag na trabaho at oras para sa pamilya. Sabi niya, ang mga numero ay parang parola sa gitna ng bagyo. At may kwento rin si Aling Helena, 72 anyos, mula sa Belem. Nawala ang asawa niya at nabubuhay siya sa pensyon na halos hindi sapat para sa gastusin. Pagkatapos simulan ng paraan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogado. Isang lupa na binili nila ng asawa niya noon na akala niya ay walang halaga ay naibenta sa halagang nagsiguro ng kanyang seguridad.
Ngayon, si Helena ay tumutulong sa lokal na simbahan, isang bagay na nagpapadama sa kanya na proud ang asawa niya sa kanya. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang mga numero ay hindi lang para sa loterya. Nagbubukas sila ng mga pinto para sa mga pagkakataon, partnership at ideya. Ang pera ay enerhiya at ang mga numerong ito ay tumutulong na idirekta ito. Pero ang sikreto ay nasa iyong intensyon. Lagi sinasabi ni Padre Pio na ang kasaganaan ay dumarating sa mga humihiling ng may pag-ibig, sa mga gustong gumamit ng mga biyaya para sa kabutihan. Kapag nag-visualize ka ng mga numero, wag lang humiling ng pera, humiling ng kapayapaan, kalusugan, pagkakasundo, humiling na maging channel ka ng liwanag. Kung ang kwentong ito ay nagpapakilo sa'yo, gusto kong imbitahan kang maging bahagi nito. Mag-subscribe sa channel, magbahagi sa comments kung paano naantig ni Padre Pio ang buhay mo o kung anong kwento ang gusto mong ikwento ko. Mahalaga ang boses mo at sama-sama maipapakalat natin ang mensahe ng pag-asa. Ngayon, narito ang kumpletong paraan, hakbang-hakbang. Una, i-visualize ang mga numero tuwing umaga. Pangalawa, dalhin ang papel na may mga numero. Pangatlo, magdasal bago ang mahahalagang desisyon. Pang-apat, gamitin ang mga numero sa mga kombinasyon ng may pananampalataya. At panglima, ipangako na ibabahagi mo ang iyong mga biyaya. Gawin ito sa loob ng 40 araw nang hindi lumalaktaw ng isang araw. Kung parang lumalala ang mga bagay sa simula, huwag sumuko. Sinusubok ka ng universo tulad ng pagsubok sa akin kay Pedro, kay Helena. Ang pagbabago ay dumarating sa mga nagpupursigi. Gusto kong magbahagi ng isa pang kwento na nagpaantig sa akin. Si Clara, isang 40 anyos na hairdresser mula sa Guyana, ay halos isara na ang kanyang salon. Nawala ang mga customer at hindi niya alam kung paano babayaran ang upa. Isang kaibigan ang nagkwento sa kanya tungkol sa mga numero at si Clara, kahit hindi masyadong naniniwala, ay nagpasya na subukan. Sa ika-4 na linggo, may bagong customer na nag-order ng serbisyo para sa kasal. Ang customer na ito ay nagdala ng iba pang customer at bumalik ang dating sigla ng salon. Ngayon, si Clara ay may 2 empleyado at sabi niya, ang mga numero ay parang tulak mula sa langit. May isa pang kwento si Rafael, isang 29 anyos na binata mula sa Curitiba. Pangarap niyang magtayo ng negosyo pero walang kapital. Pagkatapos ng 35 araw ng pagsunod sa paraan, nakatanggap siya ng hindi inaasahang investment mula sa isang tiyuhin na hindi niya alam na sumusubaybay sa kanyang trabaho. Ngayon, si Rafael ay may maliit na cafeteria at tumutulong sa mga batang negosyante sa kanyang lungsod. Sabi niya, naramdaman niya ang gabay ni Padre Pio sa bawat hakbang. Ang mga kwentong ito ay hindi nagkataon. Ipinapakita nila na ang mga numero ni Solomon na ibinunyag ni Padre Pio ay may kapangyarihan na lampas sa nakikita natin. Pero ang kapangyarihang ito ay gumagana lamang kung maniniwala ka, kung susuko ka sa proseso. Hindi gusto ni Padre Pio na manatiling nakatago ang sikretong ito. Gusto niya na marating nito ang mga tulad mo na nahaharap sa pang-araw-araw na laban pero puno ng pag-asa ang puso. Ngayon, gusto kong magkwento ng isang personal na bagay. Nang nagbago ang buhay ko, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ang paraan kung paano ko tiningnan ang mundo. Tumigil ako sa pamumuhay ng may takot. Nagsimula akong magtiwala na laging may paraan ang universo para magbukas ng mga daan. At iyon ang gusto ni Padre Pio, na mabuhay tayo ng may pananampalataya, tapang at pag-ibig. Ang mga numero ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na himala ay nangyayari sa loob mo kapag nagpasya kang maniwala. Kung handa ka nang magsimula, kumuha ng papel ngayon. Isulat 8-16-22-27-33. Itago ang papel na ito sa iyo. Simulan bukas, i-visualize ang mga numero, damhin ang enerhiya nila. Magdasal ng may katapatan, humiling hindi lang para sa iyo, kundi para sa kabutihang maaari mong gawin
At sa loob ng 40 araw, obserbahan. Itala ang mga senyales, ang maliliit na pagbabago, ang mga pintong bumubukas. Magugulat ka, gusto kong mag-iwan ng huling pagninilay. Ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa pamumuhay ng may gaan, may layunin. Ito'y tungkol sa paggising ng walang bigat sa dibdib, sa pagkakaroon ng oras para sa mga mahal mo, sa paggawa ng kabutihan. Habang ginagawa mo ang mga numero, alagaan mo ang kalusugan mo, ang mga relasyon mo, ang kaluluwa mo. Dahil ang tunay na kayamanan ay yung nagpaparamdam sa'yo na buo ka. At bago ko tapusin, gusto kong magbigay ng panghuling imbitasyon. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notifications at magbahagi sa comments kung paano naantig ng kwentong ito ang puso mo. Baka may karanasan ka na kay Padre Pio o gusto mong magmungkahi ng tema para sa susunod na video. Ang kwento mo ay maaaring maging liwanag na kailangan ng iba at huwag palampasin ang susunod na video na nasa screen mo na ngayon. I-click at alamin kung paano ang isang simpleng dasal ni Padre Pio ay nagpabago ng mga buhay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Naway liwanagin ng banal na ilaw ang landas mo palagi.